Yukate oh. Grocery sa baba. Guys, yan yung may... Alam mo ang ginawa niya sa akin? Muntik pa niya akong lokohin, guys. Hindi nila alam na foreigner ako kasi di ba yung itsura ko ano lang, yung ordinary lang, guys. Nung bago pa ako dito sa Nepal, guys, ayaw kong palabasin ni Didi, nila Santos na घट्न पनि होइन सिजन आएपछि त भन्नुपर्छ 2 किलो 2 किलो राख्नु अब यसमा त कति छ भने 2 किलो भन्दा बढी छ कति हो पैसा 189 रुपैयाँ भयो 160 रुपैयाँ दिनु न है Yukate oh. तिनसे आधा हुन्छ आधा 12 हुन्छ आधा भनेमा ए आधा लग्न मिल्छ हुन्छ त्यो फुटाइराख्छु के अरे अर्को चाहिँ dito ako guys sa maliit na grocery namili akong biscuit gawa ulit tayo ng mango float Marie ay di Yoda put you Didi Yoda put you Yoda Hi guys, namili tayo ng biscuit doon sa aming favorite na grocery ni Sanel. Ayan guys, oh, yan ang grocery sa baba. Bahay yan sa taas. Favorite din namin ni Sanel yung anong parang building na bahay nila guys. Kasi bagong bago. Tapos yung kami bumibili ng cheese. Meron silang Amul cheese. Wala na kasi doon sa grocery guys sa Namaste Mart. Doon sa baba. Wala na. Tapos bumili ako ng 2 kilong mangga. Nakikita ko na tong ano na to yung space na yan ang daming mangga hindi ko pinansin ko pero sabi ko baka ano wholesale or baka maano siya mainit pero dagumba madilim ang ating clouds kala ko kanina uulan so ayun dyan guys dyan ako bumili ng mangga wait ay dyan guys yan yung may lolong ano may lolo na nakatingin. Doon ako bumili ng mangga. 2 kilo. Hirap na hirap ako. 2 kilong mangga. Ano lang ang binayad ko? 160 rupees. Bali mga 70-80 pesos. Tapos binigyan ako ng extrang 2. Kasi ano daw ako? BDC, foreigner. Pero, alam mo ang ginawa niya sa akin? Muntik pa niya akong lokohin, guys. Kwento ko sa inyo mamaya. Dito pa rin yung mga bulaklak. Oh, ang gaganda. Si Kali, umiiyak siya pag umaalis ako. Nakita niyong umaalis ako. Umiiyak siya, guys. Siguro, ayun, umiiyak siya. Rinig nyo. Bigat ng mangga. 2 kilo. Kamura ako. May ginawa siya na hindi ko nagustuhan. Nung nalaman niya na BDC ako. Kaya ayokong nalalaman nila na foreigner ako. Kasi iba dito guys. Parang sa atin din.
Why you cry? Umiiyak siya. Binigyan ko na yan ng Marie. Mamaya bigyan ko ng ano, gatas at tinapay. Why you cry? Ha? Paligo. Ah! Yun o, umiiyak. Umiiyak siya. Ay, ang init. Yung binili ko guys. Pops, may sundar. Papino. Choco pie. Pang ano guys, mango float ulit tayo. Biscuit. Puro chocolate. Puro matamis. Ang baon ni Sundar. Wafer. How are you? Yun lang. Good morning guys. Ayan, dito ang may-ari ng lupa. Dito ang Saudi Garbite. Wait lang guys. Maaga man sila guys. Yung Garbite tsaka may dalawang lalaki. Umorder ng, lagi na yan sila dito. Umorder ng ano, ang aga naman lang nag-order ng soft drinks. Ang tawag dito, hindi ko alam na saan nagpunta si Subas. Kahapon kami lang ni Sujita kasi nag-birthday siya, alas 11 na umuwi. And today magbe-birthday din daw siya. Pero mamayang gabi pa kasi lalakarin ko today ang papers ni Ayush para maipadala na ng Pinas. So, tawag dito, chika ko sa inyo. Bumili akong mangga. Hindi nila alam na, syempre hindi nila alam na foreigner ako kasi di ba yung itsura ko ano lang, yung ordinary lang guys. So, Nepali ang tingin nila sa akin. Pero once talaga na bumuka ang bibig ko, kahit Nepali pa ang aking salita, talagang nalalaman nila ang aking accent ay hindi Nepali. Hindi Nepali. So, yung seller, wala siyang ano, hindi niya alam. Pero may matanda doon na nakatayo, parang siguro nagre-rent doon sa bahay na yon or sa building na yon. So tinanong niya ako kung foreigner ba daw ako. So sinabi ko oo. O ayun. Alam nung matandang isa na foreigner ako, hindi ko alam kung bakit. So baka rinig na rin niya dito. And then yung seller, ayun, nag-smile na siya, super friendly na siya, si Lolo, si Buwa. And then, yun, wala lang sa akin. Marami silang tanong, ilang taong ka nang nakatira dito, ilang taong ka nang nagstay dito, ilan ang anak mo, ganun. So, pero before niya nalaman na BDC ako, binigyan niya na ako ng discount guys, mabait siya. Tapos binigyan niya ako ng extrang 2 mangga. So, nung nalaman niya na BDC ako, super friendly siya, pangiti-ngiti. Tapos, kinakalikot niya yung pitakan niya kasi nagbigay ako ng 500. Nag-aantay ako ng sukli, kinuha ko na yung mangga. And then, marami siyang tanong, nagkakwento din siya na marami siyang mga Pinoy na nakasama dati nung nasa abroad pa siya. Sabi niya, mababait, ramro daw, mga Pinoy, ganun. So, habang nagkukwento siya, antay lang ako, nag-smile lang ako, sagot ng pakonti-konti. Tapos, binalik niya yung pitaka niya. Naglabas siya ng, chinek lang niya, ilalabas niya na sana. And then, nagtaka ako, binalik niya ulit yung pera, tapos nilagay niya yung pitaka niya sa bulsa niya. Tapos kwento-kwento siya, smile siya. Akala niya aalis na ako. Sabi ko, meron change ka ta, sabi ko. Saan yung aking sukli? Tapos ayun, sabi niya, ay sorry, nakalimutan daw niya. Hindi niya nakalimutan guys, kasi bibilang-bilang na siya nung nung nag-uusap na kami. Tapos nung nalaman niyang BDC ako, yung bigla na lang niyang
ikikip yung pera, tapos yung wallet niya ibabalik niya. Akala niya makakalimutan ko ang sukli ko, or akala niya mahihiya akong hingin yung sukli ko, or akala niya maluloko niya ako, 'di ba? Sabi ko, no, tapay, di no, bahay na. Sabi kong ganun. Sorry siya. Sabi niya, sorry, bayni, don't mind, bayni. Sabi niya ganun. Alam mo yung reaction na, hindi genuine na, alam mo namang, parang gusto kanyang lokohin, tapos, sorry siya. Sabi ko, tikit sa tapay dino na, majancho. Sabi ko, ibigay mo na sa akin ng sukli at aalis na ako. Kaya yun, sabi ko, kala niya siguro guys, dahil bidisi ako, parang maano niya na ako, malilin lang ng sukli ng 500, 160 lang ang kukunin niya doon. Nung bago pa ako dito sa Nepal guys, ayaw akong palabasin ni Didi, nila Santos, ng buong pamilya. Ayaw nila akong bumili mag-isa, ayaw nila akong lumabas mag-isa. Noong una hindi ko maintindihan, akala ko kinokontrol nila ako, akala ko na ayaw nila akong bigyan ng freedom na mag-explore, pero ngayon naiintindihan ko na. Kasi pag nalaman talaga nilang BDC, talagang mamahalan ka nila, abusuhin ka nila guys. Yung presyo na, normal na presyo, 3 times ang ipapatong nila. Ay ngayon hindi na nila ako maano ng ganyan. Dati hindi ako nanghihingi ng discount, pero ngayon nanghihingi na talaga ako ng discount, hindi na pwede. Alam ko na ang kanilang kung paano bumili, paano mamili. So, ayun guys, umalis lang ako doon. Sabi ko, hanggat maaari, nagnenepali ako na yung hindi nila malalaman na BDC ako. Pero yung iba talagang nalalaman nila guys. Kasi nga yung accent ko, tsaka yung Nepali ko na siguro matigas, yung Nepali ko iba. So nalalaman pa rin nila. But yung iba, hindi nila nahalata na BDC ako or foreigner. Kasi minsan yung Nepali ko na yung simpleng conversation na ko naman na i-express ko minsan yung mga simple lang na gusto kong i-express. So ayun guys, lesson learned na maging alerto, tsaka maging, alam mo yon, yung dapat hindi maging friendly all the time, dapat hindi maging smiling, dapat maging ka rin stricto tsaka firm. Alam mo yon, yung hindi ka dapat mukhang ini-easy lang. So yun yung na-realize ko ngayon na hindi magandang maging friendly all the time or maging parang mabait. So ayun. Ayun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo. So ayun lang, wala namang ibang ganap guys. Sobrang mahina ang ating business, pero meron naman pa konti-konti. So ayun, nagpapabili si Sundar ng piano kasi nag-request ang school na magdala sila ng sariling instrument para makafocus sila, kasi yung instrument sa school siguro limited lang. So try ko siyang tingnan sa Batbatini or kung saan, hindi ko alam. Hindi ko pa alam guys, magtatanong ako. So ayun lang, maraming salamat, daghang salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli guys, sa next vlog. Thank you all so much, God bless, mag-ingat kayong lahat. Parang sa war na nangyayari sa buong mundo ngayon, sana safe ang inyong pamilya sa Qatar at sa UAE. Praying for them guys, sana matapos na. So ayun, thank you all so much. Bye for now guys. Bye. Thank you.